Tagalog horror story. Noong una kaming nakakita ng bahay sa vegan, hindi ko inakalang magiging ganito ang lahat. Pangarap namin ni Lani na manirahan sa probinsya, malayo sa ingay at gulo ng siyudad. Nang makakita kami ng lumang bahay sa murang halaga, tila tumama kami sa jackpot. Nakita ko ang excitement sa mga mata ni Lani at ng anak namin, si Julian. Malawak ang bakuran, mataas ang kisame, at ang sahig, kahoy na kahoy pa ang amoy, para bang may kasaysayan na nagkukubli sa bawat sulok ng bahay. Pero hindi ko akalaing kasaysayan nga pala ang magiging kalaban namin dito. Nasa unang gabi pa lang kami sa bahay nang maramdaman ko agad na may kakaiba. Hindi ko lang masabi kung bakit, pero ang bigat ng hangin, para bang may presensya na hindi ko may paliwanag. Habang nag-aayos kami ng mga gamit sa sala, narinig ko ang kaluskos mula sa itaas. Mahina lang, parang mga yabag. Mabilis kong binaliwala ito. Honey, naririnig mo ba yun? Tanong ko kay Lani, naabala sa pag-aayos ng mga plato sa kusina. Ah, baka mga butiki lang yan o kaya daga. Luma na kasi tong bahay, sagot niya. Pero kita ko sa mukha niya na may kaba rin siyang nararamdaman. Binaliwala ko na rin hanggang sa magpatuloy ang mga yabag gabi-gabi. Laging 12:00 gabi, hindi nagbabago ang oras. Pababa ang mga yabag mula sa itaas ng hagdan papunta sa sala. Pero paglabas ko para tingnan, wala akong makikitang tao. Tahimik. Puno ng dilim ang bawat sulok ng bahay. Ang sinasabi ni Julian. Isang gabi, habang naglalaro si Julian sa sala, bigla siyang tumigil at tila may tinititigan sa isang sulok. Napansin ko agad ang kakaiba niyang kilos. Hindi gumalaw ang mga mata niya mula sa kinatatayuan ng isang lumang bangko na hindi ko pa napapansin noon. Anak, okay ka lang ba? Tanong ko, nilalapitan siya. Tatay, mahina niyang sabi, hindi inalis ang tingin sa bangko. Sino yung babaeng nakaupo doon? Napatigil ako. Wala akong nakikitang tao. Napatingin ako sa bangko at alam kong wala roon kahit sino. Anak, walang tao dyan, sagot ko. Pilit na pinapalma ang sarili ko. Tatay, siya yung umiiyak tuwing gabi, dagdag pa ni Julian. Halos walang emosyon sa mukha. Para bang normal lang sa kanya ang sinasabi niya. Hindi ako nakapagsalita. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humihigop sa akin papalapit sa bangko. Mula noon, laging sinasabi ni Julian na nakikita niya ang babae. Tila normal na lang sa kanya ang presensya nito. Ako? Ako'y lalong naging balisa. Ang tunay na kuwento ng bahay kinabukasan. Dumiretso ako sa munisipyo. Kailangang malaman ko ang kasaysayan ng bahay. Sinong nakatira di bago kami? Bakit ito nabenta sa napakamurang halaga? Sa munisipyo, nalaman ko na ang bahay ay dati palang pag-aari ng pamilyang Rodriguez noong panahon ng mga Hapon. Pero isang gabi, nawala ang buong pamilya, hindi na sila natagpuan at walang ebidensya kung anong nangyari. May mga haka-haka na pinatay sila ng mga Hapon at itinago ang kanilang mga bangkay, pero hindi ito napatunayan. Pag-uwi ko, kinuwento ko ito kay Lani, ngunit hindi siya gaanong nagulat. Baka naman haka lang yan, sabi niya. Pilit na pinapakalma ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong may mali sa bahay na ito. Ang pagkatuklas, ilang gabi pa ang lumipas, lalong lumala ang mga kakaibang pangyayari. Ang mga yabag sa hagdan ay dumadami, parang hindi lang isa, kundi marami ang naglalakad. Minsan, gigising ako sa gitna ng gabi dahil sa iyak ng isang babae. Palakas ng palakas ang boses, pero pagbangon ko, tahimik ulit ang bahay. Isang gabi, habang naglilinis ako sa kusina, napansin kong ang ilang bahagi ng sahig ay parang bago, mas makintab, mas malinis, pero tila itinago ang isang bagay. Sinubukan kong kalikutin ito at nang halungkatin ko ang mga tabla ng sahig, natuklasan ko ang isang mababaw na hukay. Nanigas ang katawan ko sa nakita. Mga kalansay. Hindi lang isa, may 3 o 4 na magkakasamang buto. May malalaking buto at may mga maliliit parang sa bata. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na tila gumagapang sa balat ko. Ang mga buhok sa batok ko'y tumindig. May nakita akong maliit na kwintas na kasama ng mga kalansay at nakaukit dito ang pangalang Isabel. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mabilis akong tumakbo pabalik sa sala, ngunit nang makarating ako, nanlamig ako sa nakita. Siya, si Isabel, nakatayo sa gitna ng sala, duguan, umiiyak at nakatingin diretso sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, pero tumakbo ako pabalik sa kwarto at isinara ang pinto. Niyakap ko si Lani na natutulog pa, nanginginig ang buong katawan ko. Pero hindi ko magawang huminga ng maluwag dahil alam kong hindi matatapos ito rito. Ang paglalantad ng mga kaluluwa kinabukasan, hindi ko na mapigil ang takot. Sinubukan kong sabihin kay Lani ang tungkol sa mga kalansay, pero tila may humahadlang sa akin. Bawat pagbigkas ko ng salita, pakiramdam ko'y binabawi ako ng hangin.
Sa gabing iyon, natutulog na si Lani at si Julian. Pero ako'y gising na gising. Narinig ko ulit ang yabag, pero mas marami, mas malakas. Bumukas ang pinto ng kwarto namin ng dahan-dahan. Sa dilim, nakita ko silang lahat, si Isabel kasama ang mga kalansay na nahanap ko. Nakatayo sila sa tabi ng kama namin, umiiyak, nakikiusap. Hindi ko maigalaw ang katawan ko, parang may pumipigil sa akin. Tulungan mo kami, bulong ni Isabel, ang kanyang boses umaalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi kami matahimik. Ang mga salita niya ay parang lason na bumabalot sa aking isip. Pakiramdam ko'y sinasakal ako ng mga kaluluwang ito, pilit na ipinapasa ang kanilang kasawian. Hindi na ako makahinga. Ang huling yabang alam kong hindi ako pwedeng sumuko. Kinailangan kong gumawa ng paraan. Hinanap ko ang lahat ng posibleng sagot. Ang huling yabag na aking narinig ay tila isang babala. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Ngunit alam ko rin na hindi na kami ligtas sa bahay na ito. Nang magising ako kinaumagahan, si Lani at si Julian ay nawala sa tabi ko. Sa sahig, may bakas ng dugo na nagmumula sa ilalim ng kama. Lumuhod ako at nakita ko naman ang hukay, mas malalim ngayon. At naroon, kasama ang mga kalansay ni na Isabel, ay nakita kong nakahiga si Julian, kasama ng Rodriguez. Kasama ng pamilya ng mga Rodriguez. Nakalibing sa loob ng Isabel at ang sumpa, ancestral horror. Tagalog horror story.